Good day guys, may papakita ko sa inyo ngayon ang bagong-bago nating sasakyan, ang BYD Seal 5 DMI Dynamic. Hindi siya premium, dynamic lang siya. Siya ang entry level ng BYD Seal 5 na model. Ito siya, color gray. Mahaba siya tsaka malapad. Ayan yung likod niya, parang fastback nga rin eh. Kung i-compare siya, para siyang compact sedan, para siyang Altis or Civic, ganyan yung niya, yung classification niya siguro. Compact sedan talaga siya, pero sa presyo niya subcompact sedan siya. Sa halagang 948,000 meron ka na. Ito ang key fob niya. Papakita ko sa inyo ang paano ba pag-lock, pag-unlock. Ayan, common naman sa atin yan. Pag-lock. Tapos paano ba? Ito sa compartment. Dalawa. Ay, gumana isa pa, magkasunod. Ayun. Tapos sarado lang. Ay, teka, wait. Ayan ang laman niya. Yung free wiper, tsaka adapter. AC charger pala yan. Tapos ito naman yung, ayan, may ang isa sa feature niya is mag-i-start siya ng kusa. Pag i-press nyo lang ng 5 seconds, yan, umilaw na. So ibig sabihin nag-start na yung niya, yung motor niya o engine niya. Yan, pag nakailaw na, wala lang tayong maririnig, pero naka-start na yan. Tapos ang maganda dito, naka-start na siya pero naka-lock pa rin yung yung sasakyan natin. So isa pang way para ma-unlock is itong niya. Click lang natin, yan, unlock na. Sakay tayo. Yan. Ayan, papakita ko sa inyo yung, wait lang, yan, yung infotainment system niya. Itong instrument cluster niya. Yan. Bali dito naman sa infotainment niya, ang una natin papakita is yung rotating niya. Wow, yan. Sosyalin. Tapos dito ibalik natin kasi hindi ako sanay na naka-portrait. Yan, landscape lang. Tapos ano pa ba? Ito yung 3 finger niya. Pag horizontal, malilipat sa fan. May lilipat ng fan. Tapos pag vertical, yung temperature naman ng aircon. Ayun yun, pag 3 fingers ang i-move natin. Tapos ano pa bang pwede? Dito sa niya, sa interior niya, hard plastic yung ibabaw, tapos leather na, halos karamihan leather, napaka niya talaga, premium. Hindi kagaya ng na-try kong sasakyan noon, bagong-bago, yung kailangan pa ba sabihin yun, basta yung yung mga wala pang 1 million na na kotse. Hindi ganito eh. Talaga siya, ayan yung natin, naka-plastic pa, bagong-bago. Syempre baka sabihin, alam niyo na rin yun guys, pag bago naka-plastic dapat, di ba? So ito ang infotainment niya. Lagyan natin dito sa energy. Gusto ko kasing nakikita lagi yung ganito kasi ngayon pang 3 days hindi pa tayo nagpapagas. Pa lang talaga. Pero mababa na yung battery niya, hindi pa rin tayo nakakapag-charge. Kaya gusto ko lagi nakikita yung niya, yung energy niya.
pag nagcha-charge. Ito pakita ko sa inyo yung ito push start, yung HEV, yung EV mode, tapos ano pa ba? Ito nga gusto ko lagi nakikita dyan eh. Di ko pa rin kasi alam eh. Marami pa talaga tayong dapat pag-aralan dito eh. Hindi na ma-click yung EV kasi nga ang ginagamit niya na is HEV para ma-charge yung battery natin kapag umaandar tayo. Actually, ang sabi ng basta gamitin nyo lang, siya na bahala. Kasi smart naman siya eh. Tapos ito yung driving mode natin. Pwedeng sport, normal, eco. Ayan. Lagi tayong naka-eco lang. Pero susunod, papakita ko sa inyo yung sport nito. Grabe. Sobrang bilis talaga. Napaka-responsive niya. Alam nyo naman, pag electric vehicle, ganun talaga. Ayan, yung mga... Ayan na, nag-kick na yung nag-on na yung engine niya. So, nagcha-charge na siya. Pero parang wala lang rin. Wala kayong maririnig kasi napakatahimik niya. Nag-on na, nagcha-charge na siya. Tapos yan, pakita ko sa inyo kapag ito yung pag ilipat nyo ng drive, pag bitawan nyo yung brake, andar na yan siya. Tapos neutral, tapos parking, reverse, ayan. Wala lang siyang 360 camera kasi dynamic nga lang to. Sa premium lang meron nun. Ayan, kitang-kita pa yung dumi sa garahe. Tapos parking. Ayan. And guys, palang may pakikita ko sa inyo. Paano pa ba? Dito naman sa ayan, sa tire pressure. Saan ba yun? Hindi ko pa rin alam. Ay mali, hindi pala yan dyan. Tire pressure monitoring system. Tapos marami pa eh. Ayan, nagcha-charge pa rin siya dito. Ayan, TPMS. Tapos mga consumption, engine fuel consumption, energy consumption. Tapos yan. Ito gusto ko rin to, hindi ko pa rin alam kung paano kung nababago ba to o talagang ganyan lang eh. Itong instrument cluster niya eh. Pero hindi to naka-display sa atin, is yung classic lang. Para syempre dyan tayo sanay sa mga naka-ICE. Tapos ano bang marami pang dito. Nangangain talaga to ng mga kamote guys. Kaya mag-iingat kayo dito. High-tech talaga siya. Kung ikukumpara natin sa ibang below 1 million na brand new na sasakyan ngayon, 2025. Napaka talaga niya, high-tech. Okay, saan ba tayo? Dito sa... Ayan, nakakonect sa bahay. Sa cellphone. Tapos tinatry ko rin i-upgrade eh. Pero wala naman nangyayari. Ito Apple CarPlay. Teka, nakakonect sa phone ko. Ito lang pinambibideo ko. Wait lang. Ayan. O diba? So makakita Apple CarPlay. Wala nang wire. Wireless. Hawak ko cellphone ko tapos nag-connect ka agad. Galing, di ba? Wireless Apple CarPlay and Android Auto kung naka-Android kayo. Ganun lang. Tapos ano pa ba? Dito is sa infotainment. Yung audio niya is okay naman. Siguro alam nyo na yun. Okay naman. Pwede na. Tapos ano pa ba? Ayan, ngayon tumigil na yung niya. Yung kala ko na zoom to. Tumigil na yung niya, yung
engine niya para mag-charge. Kasi nasa ganun lang 18 to 20% aandar talaga yung engine niya. Pag 18 to 20% na lang yung battery mo. Gagamitin niya yung motor niya para i-charge yung battery. Ganun din habang naandar kayo, ganun din ang sistema niya. So, nung una nag-aalala ako baka mamaya ma-deadbat, pero hindi siya, wala kayong dapat. Ito naman yung screensaver. Kung gusto niyo habang umaandar kayo, ganun lang screen nyo. Pwede naman. Ayan, tinatry ko i-upgrade pero hinintay ko lang. Wala naman. So, wala pa sigurong update. Ganun. Tapos, ano pa ba guys? Sa ngayon, yan lang muna siguro. Marami pa akong dapat pag-aralan dito. Ilan pa ba to? Hindi ko pa na-charge. Papakita ko sa inyo susunod yung paano pag charge nito. Plug-in hybrid pala to ha. Pwedeng i-plug sa socket natin. Wall socket. Pwede ring syempre kargahan ng gasolina. Tapos, nasaan na ba tayo? Yung iba, hindi ko pa rin alam. Pag-aaralan ko pa. Ano pa lang tayo dito 2 days pa lang. O 3 days. Hindi ko pa natatry yung yung pag-charge nito. Kasi may hinihintay pa ako. Paliwanag ko na lang sa susunod kung paano. Kasi nag-e-error yung charging natin. Ito pala yung niya sa passenger side may mirror. Sa driver side wala. Tapos yun lang muna sa ngayon guys. Tapos sa susunod may papakita ko sa inyo yung driving experience. Pati yung pag-charge nga nito. Yung mga hindi naman naging problema, naging tanong ko lang sa sarili ko, paano ba ito, napaka-high-tech nitong sasakyan nito kasi nangangain ng kamote. Tapos ano ba, yun lang, pindot lang, lipat-lipat. Asyan, sa ngayon itong bago nating sasakyan, napaka-high-tech nya. BYD Seal 5 DMI Dynamic. Yan dynamic pa lang yan. Pero paano pa yung iba? May 360 camera, may sunroof, may lahat, kompleto na ng Pero kung everyday use nyo lang gagamitin, pwede na to guys. Wala pang 1M. Ayan pa lang consumption natin. Hindi pa ako nakakapag-EV talaga kasi hindi pa ako nakakapag-charge Pero priority niya talaga yung yung motor niya. Ay yung what I mean is yung battery niya talaga. Pag medyo hirap na yung niya, saka lang magkikik yung engine para i-charge. Yan, off muna natin. Bali yan, i-display niya yung time na nag-on yung sasakyan. So, yun lang muna guys. Paalam. See you sa susunod. May papakita ulit ako sa inyo. Paalam. Bye. Ilak muna natin. Yan. Kalak na. Okay, susunod ulit. Bye-bye.